Sinisiguro ko po sa inyo yan. 1 Timothy 6:11 to 14. Kung gusto po niyong sumabay, sabay-sabay po tayo. But thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. I give thee charge in the sight of God, who quickeneth all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good profession, that thou keep this commandment without spot, unrebukable, until the appearing of our Lord Jesus Christ. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Lord, sa inyong pong kabutihan po sa amin. It's wonderful na isang malaking blessing po sa amin na magkasama-sama po, Panginoon, muli. Magkita-kita po ang mga makamanggagawa at minsan kami po ay napapagod, nag-weary kami minsan, pero it's always a refreshing time, Panginoon, to fellowship with fellow pastors and the wives na kasama po namin ngayon and the workers, Panginoon. It's, alam ko po na only people like us would understand each other. And our members won't ever do that, Lord. We'll never feel that way because sabi nga po, only pastors would understand fellow pastors. And so today we have gathered sa isang espiritu po at salamat po sa kagalakan, salamat po sa pagkain, salamat po sa katuwaan and the joy of seeing this beautiful place of worship, Panginoon, and how you have covered this place with your protection, and how you have abundantly blessed Pastor Eloy, his family, and the rest of the church. It's a joy to witness this manifestation of your grace, Panginoon. So guide us now as we go into the Word in Jesus' name. Amen. Thank you. Please be seated. Ang ating pong pag-aaral po ay siyempre, inihandog natin ito, ang pamagat po ay Man of God. Ihandog natin ito sa ating pinakamamahal na pastor, di ba? Ang ating pong hindi naman Idi Amin, ha? Man of God, hindi sinabing man of prestige, man of power. No. Man of popularity. Simple lang. Sinabi lang man of God. Para sa akin, okay na ako dyan. Hindi ko na kailangan yung ibang mga ribbon pa or ano pa. Hindi ba? Ako, simple lang din naman akong preachers katulad nyo. Ako, you can only impress me with two things. You know, you can impress me with your faithfulness in the Lord and your integrity in the ministry. Pagka yung dalawang yan nakita ko sa'yo, I salute you. You will never impress me with big cars, big attendance, big churches. No. Marami ng Mormons sa iglesia ni Cristo niyan. Hindi ba? So, pag sinabing man of God, it means you belong to God. No? God owns you. Nanggaling ka sa puso niya. I give you pastors according to my heart. Di ba? At it means we represent God. We represent God. Thank you po. Imagine, Pastor Eloy, ang ganda nga nung kombinasyon mo God is able and then disable. Doon yung signature ng kawalang lakas at saka yung biyaya ng Panginoon. And imagine, despite that, you are representing God and heaven. Kaya ako masyadong touch kasi kung kayo po ay nakapunta doon sa yung dating lugar ni Pastor Eloy, doon sa dadaan ka sa isang lupa siya, tapos puro halaman dito sa kabila. Tapos doon, papasok yun hindi ko alam kung saan banda na yun. Saan dito lang yun Di ba? Tapos yung kanyang lugar, parang kubo-kubo lang, may puno yata ng langka yun. Hindi ko alam kung langka ba yun? Langka, pagkatapos, yung unang punta ko doon, sabi ko, ano ba ito? Anniversary yata yun. Ano, liblib na liblib. Ano ba ito? Parang laboratorio ng shabu itong pupuntahan. Tagun-tago
Tagong-tago. Sabi ko, ano ba to? So pag upo doon, may mga upuan doon sa labas, may mga tolda yata yun. Pero nung parating na yung time, nagulat ako. Talaga yung mga tao parang minamagnet. Parang minamagnet. Mamaya, punong-puno na yung church. Hanggang labas dito sa may langka, hanggang dito sa may likod, may mga extra chairs. So looking back and looking now, you can't help it but say, God is good. Di ba? Na kahit na ano yung kahinaan natin, kakulangan natin, ano man. Pero pagka si Lord lang ang tinaas mo, then makikita po yung paghati ng pulang dagat. Alam niyo po, pag sinabing man of God ka, alam niyo yung salitang alter ego, di ba? Yan ay ginagamit usually sa politika. Yan ay pag sinabing, yung mga cabinet secretary ni Bongbong, lahat ng mga yan, alter ego niya yan. Ibig sabihin ng alter ego, mula sa Latin, second eye, o yung the other eye. No? Ibig sabihin, kaya pag nagsalita yung mga cabinet secretary, parang salita na rin ni Presidente yan. Because everything na sasabihin nila, gagawin nila, yun ay, kumbaga, galing yan sa Presidente. Hindi pwedeng paghiwalayin yan. Kaya, kaya di ba minsan, tingnan nyo, mayroon parang ganito. Tingnan nyo, para maintindihan nyo. Next, please. Pag sinabing alter ego, the other me, no? Tingnan nyo po ito, yung susunod. Para maunawaan nyo. Ayan. Pinotolab ko si Eloy. Yan po yung the other Eloy. Ha? Okay. Alter ego yan. Pero pa. Talagang pinapotolab ko yan. Pinatrabaho ko yan eh. Pagka yung power niya talagang talagang. Pero tingnan nyo. Kala nyo ha? Wow. Yan. Yan po ibig sabihin ng alter ego. The other eye. So, kung kayo po mga manggagawa at asawa ng pastor, you are the other eye of God on earth, then it behooves that we need to be very, very, di ba? Sobrang ingat tayo because we are God's ambassadors. We represent God in heaven. Yung accountability naman ng man of God, di ba sinasabi ng mga cabinet secretary, pag sila ay medyo may atraso, nagawang, di ba, pagka sinabi ng tao, resign ka na. Ang sasabihin naman nila, I serve at the pleasure of the President. Di ba, laging ganun yun lagi ang term nila. Pagka under fire sila. O pagka kung ako'y alisin ni President, that's fine because I only serve at His pleasure. So, mga pastor, sa buhay nating ito, isa lang ang dapat natin bigyan ng please, ano ba yung please sa Tagalog? Yung you please God. Lugod. Ang Diyos lamang. Walang tao. Pag nagsimula na tayong maging men pleaser, that's very hard. It's a hard life. Napakahirap ng buhay na yan. Kaya nga, ultimo asawa natin, di ba? Kahit natama tayo, sila ang mali, sinasabi natin, I'm sorry, di ba? Di ba? Para lang we buy our peace, di ba? We buy our peace in the home. So, God-pleasing. Sabi nga, if you please God, you don't worry whom you displease. Ulitin ko yan. If you please God, you don't have to worry whom you displease. But if you please men, you have a lot of things to worry. Kaya Diyos lang po. Siyang tumawag sa atin. Kaya I hope, pastors, bagamat meron tayong fellowship, may senior pastor tayo, but we do not do our service, hindi tayo naglilingkod para bigyan ng lugod ang sino mang tao. Always God. Of course, if we do right, mga tao, masasayahan din naman. And yung pong Timothy, alam natin na ang context nito ay mga false doctrines, false teachers, mga love of money, mga maling ugali. Then suddenly, biglang binaliktad ni Timothy, ni Paul, yung kanyang sulat. But thou, parang sinabi niya, ito ang takbo, ito ang kalakaran, pero ikaw, Pastor Eloy, itong dapat mong gawin. Go to the flip side of things. Baliktarin natin. 4 na bagay ang gusto kong i-share ngayon mula sa verse na ito, bilang mga men of God po tayo.
No? Ano po yung dapat na maging mga profiles natin? Okay, number 1, verse 11. Sabi diyan, "But thou, O man of God," number 1, "flee these things." So number 1 po, ang isang man of God, pastor's wife, worker of the Lord, merong mga bagay na dapat tayong takbuhan. Layuan. Okay? Ang Greek word po, simple word study natin, ang Greek word niyan ay fugo. Doon po nagmula yung isang salita na fugitive. Alam niyo po yung fugitive, di ba? Yung isang pugante. Yung nakakatuwa sa Pilipinas, ang Diyos sa Pilipinas nagtatago sa batas, di ba? Ngayon ako nakakita ng Diyos na merong search warrant of arrest. Pero pag sinabi mong fugitive, nagtatago, ganyan dapat. Ibig sabihin, constant, kapag ikaw ay nagtatago, constant evasion from the arm of the law. Yan po yung ibig sabihin. Yun yung tindi ng paglayo mo sa mga bagay na hindi maganda. Ngayon, alala niyo si Joseph, di ba? Si Mrs. Potiphar, tinakbuhan niya, ganun. Pag ikaw ay isang pugante, lagi kang high alert. Di ba? High alert ka. Pag may nakita ka nga kaibang kilos, uy, baka detective na yan, di ba? Baka yan ay si ganito na. Baka si ganito. Siyempre, pag pugante ka, ikaw ay nangangamba sa lahat ng sandali. Baka ikaw ay matiklo, madampot, di ba? At mapusasan. So, ganun po dapat tayo, mga men of God. Laging mataas ang ating alerto. Ha? Kaya, Pastor Cesar, ikaw talaga ang Superman sa buhay ko. Hindi ka nagbabago. Nagkaroon ka pa ng Vita Plus, lalo na. Di ba? Kaya, dapat, lagi kang matalas ang iyong alert. Di ba? Kasi, si Pastor Cesar, hindi nagbago. Hanggang ngayon, poging-pogi pa rin. Kaya, Miss Vita Plus, bantay-bantayan mo yan. Ha? Taasan. Naalala ko tuloy si Pastor Dan Madalag. Yung ninong nyo sa kasal, di ba? Nauna siyang nabalo. 20 years na. 2 weeks ago, nandun kami ni Edna. Yun, pag ako naglanding sa aeroplano, laging ang bati ko doon, pag salubong niyan, dalawa yan Hardinel, faithful na susundo yan at mag-atid. Laging ang tanong ko dyan, Pastor Dan, how's your heart? Laging tanong ko yan. Ilang taon na ba siya? 80 na ba si Pastor Dan? Siguro may 80 na, no? 20 years na siyang nabalo Hanggang ngayon, tinatanong ko pa rin, how's your heart? Ngingiti lang yun. O talaga. Kasi yung kanyang sister-in-law, yung kapatid ng wife niya, di ba yun ang nirereto sa kanya? Hindi umubra Sabi ko, kumusta si ano? Ay, patay na. Wala talagang ano pa rin. Patay na, namatay na rin. Wala talaga. Tapos talagang hindi ko siya tinatantanay. I needle him, di ba? Talagang papunta kami sa mall. Sabi ko, galakad kami. Pastor Dan, how's your heart? Ngingiti yan. Tapos biglang sabi niya sa akin, alam mo, Pastor E.T., sa totoo lang, lagi mo akong tinatanong dyan, pero sabi niya, isang beses lang ako maluloko sa buhay. Sabi ko sa kanya, Pastor Dan, sasagot mo yan, kailanman hindi na kita tatanungin. I will only be deceived once in my life. So, alerto po tayo because the devil is like a roaring lion. Pag ikaw ay binaba mo yung sandata mo, pag binaba mo yung level of alertness, dyan nakakapasok. Di ba? Kaya nga yung sabi ng iba, di ba, yung pag sarado mong bintana, pinto, laging gabi. Bes bilang pinasok ka, sabi nila, tapos sabihin mo, nung nakalimutan ko yan, pinasok ko. Hindi. Ang totoo niyan, laging nagbabantay yung magnanakaw. At nakita niya kung kailan ka nakalingat. Yun lang po yun. So, ang isang pugante, mataas. Di ba naalala niyo si General Palparan? Di ba pugante yan, pero hindi mahuli-huli. Natiklo lang nung paalis na yung aeroplano Lahat ng komunista kalaban yan. Hindi ba? Bakit? Marami siyang mga kakutsaba, marami siyang kaalyado. May mga magtatinda ng sorbetes, ng balot, ng fishball. Lahat yan, mga alay niya yan. Mga, tawag dyan, mga lookout. Di ba?
bago pa siya puntahan doon sa kanyang lugar, natimbre na sa kanya yan. Kaya maganda, para tayo ay maging makapugante sa mga mali, dapat lagi meron tayong mga kasamang katropa. Yan. Kaya maganda itong merong fellowship. Di ba? Maganda itong mga wives ay mag-uusap-usap tungkol sa kanilang mga mister. Di ba? At yung bang padamihan ng iyak. Gadami. Di ba? So, ibig ko sabihin, kailangan para tayo makaiwas, may mga aliado tayo. Mga kasorbetes. Yung mga misis, pag nagsama-sama yan, they gain strength. Mga pastors katulad natin, hindi man tayo karamihan ngayon, pero yung konting time na pagsasama natin, marami na tayong nakukuhang mga mensahe sa ating isipan. Kaya, tsaka isa pa ang pugante, hindi lang yan mataas ang alerto niyan, hindi lang yan may mga lookout, meron din yung mga tinatawag na safe house. Alam niyo yun? Yung mga hideout na palipat-lipat yan. Pagka medyo natulugang mainit na rito, di ba? May lilipatan yan. Ganun po yan, na doon siya nagkakaroon ng tinatawag na safety. Katulad po ng ating, pagka ikaw pastor, dapat meron ka rin mga lugar na pwedeng puntahan para ikaw ay lumakas. Katulad nitong monthly ba to? Monthly. Huwag niyo pababayaan ito. Mahalaga ito. Because during the month, maraming mga pagsubok, maraming mga, alam niyo nang ibig kong sabihin. So, meron ka dapat pwedeng puntahan. Pag ikaw may problema, meron kang pupuntahang senior pastor mo, yung dating sending pastor mo, meron kang pwedeng puntahan kayong mga misis. Pagka meron kayong mabigat, dapat meron kayong napupuntahan na ninang sa kasal or what, na makakaroon kayo doon ng safety. Pwede. Basta sa isang kondisyon, yan ang gagamitin mo. Ha? Mula starto, lagan doon. So, ganun po yun. So, una, maging ang isang man of God, may mga bagay kang tinatakbuhan, Pastor Eloy. Pastor Eloy, yan nga sabi namin noon nung kinasal sila. Because, sister, napakapalad mo. Napakapalad mong misis. Kailanman hindi ka tatakbuhan ng mister mo. Mamahalin ka niyan forever. Di ba? Pero, mga pastor, mga young preachers, you must understand, may mga bagay na dapat kang takbuhan, layuan. At hindi lang porket pastor, kapwa-pastor mo, diyan ka, aliado mo na yan. Yan ang isang babantayan nyo. Dapat matuto kayong kumilatis ng pastor na iyong tatabihan at didikitan. Kasi kung ayaw sa gusto mo, kikis-kis sa iyo yan. Kikis-kis yan. It would rub on you. Pag yan ay ganito, ay later on makita mo yung ugali mo, ganun na rin. Later on. Kaya hindi porket pastor ng Baptist yan, pailo fellowship dyan, jolly-jolly, magaling ganyan. Kilatisin mo. Ha? Kilatisin mo. Ako, sigurado na ako pag kay Pastor Cesar ka, sure ball ka na dyan. Sure ball ka na dyan. Kumbaga, you're in good hands. Garantisado yan. You're in good hands. I promise you. Tagal ko nang kilala si Pastor. Wala akong masabi dyan. Wala akong masabi. Yan ang pastor. Alam nyo, bihira lang ang pastor na pag tinanong mo ako na, ano masasabi mo sa kanya? Pag sinabi kong, wala akong masabi dyan, sabihin yan, kakaiba yan. Yan ang ibig kong sabihin. Pero pag tinanong mo ako, kumusta yan? At sasabihin ko, no comment. Naku, alam mo nang ibig kong sabihin. So, ingat-ingat din kayo mga pastor. Huwag kayong basta mabuladas ng mga malaking ano. Wala doon ang usapan. Ang usapan sa puso at sa buhay. Okay? Kaya ako, alam nyo naman ako, kahit na wala akong pastor sa Manila, pastor sa bundok, pastor sa bukid, lahat yan, pantay-pantay sa akin yan. I respect them to high heavens. I treat them the way I treat anyone. Why? Because I consider them, kapantay ko lang yan sa biyaya ng Diyos. So please, mga pastor, tandaan niya. Number two po, na katangian ng isang pastor ay sabi doon, flee these things and follow after righteousness, etc. Pangalawa, hindi lang meron kang nilalayuan mga pastor, meron ka ding hinahabol. Meron ka ding sinusundan. Meron ka ding niyayakap. Meron ka ding talagang, kumbaga ito, ayoko to, ito naman, ito talagang pupuntahan mo.
Yung pong salita yan na follow, sa simple Greek po, yung meaning na salita ay dioko. Ang ibig sabihin niyan, hostile pursuit. No, parang pag nakapanood ka ng pelikula, hinahabol ng pulis yung mga kriminal. Di ba? Yung mga car chase, parang ganyan. Ito rin yung word na ginamit ng sinabi ni Jesus kay Pablo. Pablo, ba't mo ako hinahunting? Di ba? The same word, Joko. When Paul was persecuting, kung nasaan yung mga mananampalataya, doon ang pinupuntahan niya. He followed after them. Ganun po yung tindi nito. Kung ano yung tindi ng iwas mo, yun din ang tindi ng habol mo naman sa mga bagay na matuwid. Sa mga bagay na masama, tinding atras, tinding layo. Ngayon, para naman doon sa mga, wala yata akong mga kabaro dito na mahilig sa basketball. Maaga kami. Okay? Okay. So, yun, meron pala ako ritong. Sino ba yung nakakalaro ko sa PBL 40 rito? Meron ba rito? Nakasama ka ba sa PBL 40? Sa Cornerstone? Okay. Kita tayo ulit. Si Pastor Makuha, wala dito. No? Andiyan. Oh. Hindi ka na, wala ka naman doon. Nando ka ba? Noong nakaraan? Hindi, si Manakop. Oh, andun. Kasi Makuha, Manakop. Andun si Manakop. Tama ba? Andun siya, di ba? So, yung basketball naman, para naman medyo mailabas namin yung aming pagiging addict. Yung sinabi ni Paul na, I press toward the mark. Alam niyo yun? Yung word press, the same Greek word po dyan, follow. Dioko din yan, check nyo. Same word. Pag sinabi ng coach doon sa kanyang team, press the ball. Pag sumigaw na yan, ball press, full court press. Ang ibig sabihin yan, full court press, pastor, pag inbound pa lang, usually nagaganap yan kapag mga konting oras na lang at lamang yung kalaban, naghahabol ka. Pag sinabi ng coach, ball, press the ball, ibig sabihin yan, lalabas pa lang yan, ginigit-git mo na yan. Kung nasa ng bola, Sister Vita, kung nasa ng bola, doon ka. Hindi mo tatantanan yung bola na yan. Kung sino may hawak, kahabulin mo para mag-baseline violation siya, ma-intercept mo, mag-turnover siya, malito siya, magkaroon siya ng passing error, basta't makuha mo yung possession ng bola. Yun po yung sinasabi. Yan yung ibig sabihin ng press the ball sa basketball. Same word, Joko. Hostile pursuit. Hostile. Minsan double team pa yan. Meron silang mga entrapment na ginagawa. Yan po yung sinasabi ni Paul as men of God. Ganyan dapat ang tindi. Hindi pwede yung para ka lang, di ba? Para ka lang nasa gitna, neutral. No, you've got to be engaged. You've got to be engaged on a determined resolution to follow this and to flee from these things. Pag ikaw ay nag-neutral at humihip ang hangin, hindi pwede. You've got to choose. Make a conscious decision. Kaya makita po natin dyan, target goodness, like Jesus Christ, I came to do the will of the Father. He stayed the course, He resisted the temptations, and many, many more. Alam nyo nga, galing ako dun sa isang area sa Pilipinas. Nalungkot ako. Isang area lang, 3 pastor na makilala natin ang nasa mga kulungan. 3 separate jails. 3 separate jails, all about immorality. Kaya ingat-ingat po tayo. Ingat-ingat po tayo. Hindi po yan pagwapuhan, papangitan. Wala po dyan. Kaya parang yung nanligaw, di ba? Sabi niya, alam ko kaya hindi mo ako sasagutin dahil pangit ako. Sabi ng babae, parang hindi na masaktan. Hindi naman, sa mata ng Diyos, wala naman pangit lahat, gwapo. Di gwapo pala ako. Sabi ng babae, hindi naman ako Diyos. in the South. Puro immorality. Malungkot. Mga churches, sira. Patutuo sa paligid, sira. Ito masakit, Pastor Cesar. Kasi, sabi naman nung meron ko isang pinuntahan na probinsya, ganun din. Hindi pa pumuputok. Pero pag pumutok, sasabihin ko sa inyo na ito yung sinasabi ko. Pag dinampot na ng pulis, yung isang pastor na, nahiyaman akong sabihin. Hindi ko sabihin ko na, kasama natin sa grupo. Pero pinagtatakpan ng mga grupo natin, kinakandili nila, binibigyan nila ng hideout, pinatakbo na sa isang probinsya. Pero sabi ko doon sa coordinator natin, don't do that.
let the arm of the law. Kung yung 12 anyos minolestya niya, dapat makulong siya. Sabi ko, dapat. Kasamahan natin yun. Pero alam nyo, sabi nila doon, kasi pastor, ang hirap kasi, ang mga usapan kasi ngayon dito, ganito, nanggagaling din dyan sa Luzon eh. Kasi ang usapan dyan, oo, kahit maging immoral ka, pinagpapala ka rin naman ng Diyos eh. Yun. Yun kasi ang mindset na ngayon. Kahit na ikaw ay gumawa ng kabalbalan, kabulastugan, pagpapalain ka pa rin ng Diyos. Ang tanong ko lang naman dun sa ganung statement, pinagpapala, oo, pero wag mo nang isama ang Diyos. Dahil ang diablo marunong din magpala eh. Huwag mo sabihin immoral ka, minomolestya mo yung mga babae, tapos pagpapalain ka ng Diyos, ano yan? Pinagpapala ka, yes, marami kang tao, maraming offering. Pero ang diablo nagpapala din naman. Huwag mo na isama ang Diyos sa kabalbalan mo, di ba? Huwag mo na isama. Pinagpapala, agad doon lang. Tama na yun. Pero yun ang mindset. Alam nila yung nangyayari. They know what's going on. Kaya kayo, tayo, ako ang dami kong kaibigan, very close. Misa nga, galit na sila sa akin dahil sabi nila, sobra naman singkit na sa doon. Marami rin naman. Ako, mayroon naman ako kakulangan. I have my own weaknesses, may kahinaan sa family ko, lahat may butas. Pero sabihin, hindi ibig sabihin na ganun sasamahan mo na sila sa kanilang ginagawa. You can be a voice in the wilderness and stand your ground. Kaya ingat mga pastor, ingat po kayo. Kasi kung sinong sasamahan ninyo sa kayo didikit, yan ang magiging direksyon nyo sa ministry. Pumili na kayo nung sasamahan ninyo. Huwag yung porket nandyan lagi, yung dyan maingay. Wag. Sa ngayon, hindi na safe eh. Sa ngayon, hindi na safe. Kailangan ngayon maging mapanuri. Mapanuri na. Magugulat ka na lang, di ba? Lalabas yan. So, yun ang malungkot na balita. Ganun. Sabi yung isang pastor sa akin, nakakalungkot, ang dami nang nababalitaan nating nahulog. Mas nakakalungkot yung mga hindi pa nahuhuli. Number 3, verse 12. Fight the good fight of faith. Pangatlo po, fight. Fight for. Ang isang man of God, meron kang ipinaglalaban, pastor. Ang Greek word dyan ay yung yung kay Jesus Christ sa Garden of Eden. Garden of Eden. Gethsemane. Di ba? Agonisomai o agony. Nandun po siya. Diyan po yung matinding sacrifice, matinding pakikipagbaka. And by the way, malaki tayong problema ngayon sa mga social media. Di ba? Dami. Ang problema natin, hindi naman yung mga kapwa, yung mga kulto eh. Ang problema natin, yung mga kapwa Baptist natin. Rightly dividing the churches of God. Diba? Ang payo ko lang sa inyo, choose your battles. Piliin nyo lang kung saan kayo makikipaglaban. Di ba? Huwag kayo makipaglaban doon. Huwag kayo sasagot sa mga yan. Kaya nga, di ba, ang turo sa atin ni Fundano doon sa nakaraang symposium, wala tayong control sa mga yan. We cannot control them. It's a place for everyone to post. Pero sabi niya, di ba ang payo niya, bakuran mo yung sarili mong bakod, tahanan. Yun lang ang magagawa natin. Bakuran natin yung sarili natin tao. Try to insulate, try to isolate, and try to protect them. Pero yung mga yan, turuan natin sila how they will fight and counter these things. A man of God engages in war every day. Parang wrestling ito. With sacrifice, like Jesus in Gethsemane. Sabi niya sa verse number 13, a good profession of faith. Di ba? A good profession of faith. Si Pilate, di ba? Si Jesus has shown a good profession of faith. The calm, kalmadong-kalmado siya. Yung governor na si Pilate ang nanginginig, siya ang nagpapanik. Jesus was solidly calm. He has shown a good profession of faith. Yung mga martyr natin, ng mga dark ages, yung kanilang pananampalataya, nag-e-echo sa atin, nagbubumerang. Sinasabi nilang, this faith is real, worth dying for, and worth living for. We are surrounded by these people. Hanapin po natin yan. Naalala nyo, di ba, October, Pastors Appreciation Month. Nabasa ko, 4,000 to 5,000 pastors all over the world are resigning every year. 4,000 to 5,000. Konti na nga lang nababawasan po tayo.
Jesus before Pilate witnessed a good profession. Shadrach, Meshach, and Abednego witnessed a good profession before the king of Babylon. Ay mga pastors and missionaries, believers sa mga communist countries, iron and bamboo curtains, every day they show and witness a good profession for us to see. And Paul ended, I have fought a good fight. And Jesus also finished it by saying, it is finished, redemption is secured. And lastly and finally, doon po sa verse 14, that thou keep this commandment without spot and unrebukable until the appearing of our Lord Jesus Christ. The word keep, it's a military term, alam natin yan. Ang Greek word is tereo, it means close watch. Nagbabantay, guarding, 24/7, bantay sarado. Tereo, a soldier guarding a fortress, ensure safety till the next round of soldier comes along. Sabi ni Paul, I have kept, the same word, I have kept the faith, tereo. Sana po, huwag niyo pong kalilimutan mga pastors, ang pinakamagandang ipapasa natin sa susunod na henerasyon. Hindi yung, pag ganda ng office mo, Brad, parang ganda, one of the best na nakita ko, simpleng-simple. At talagang, dati yung pala yung parking natin, ano? Yan yung parking natin. It's a very nice, this property is nice. Hindi man siya kalakihan, pero speak and span, punta ka sa, ang ganda. Pero hindi naman ito ang essence talaga ng ipamamana mo, pastor. Hindi yung maraming members, maraming pera, maluho, marangyang ministry. They will come and go. Very subjective yan. Huwag natin kalilimutan ang babantayan natin. Sabi dyan, keep the commandments. Ang sabi dyan, ang bantayan natin mga pastors, yung purity ng ating Baptist doctrine, Baptist heritage, and Baptist practice. Yan ang ipapasa natin na dalisay sa susunod na henerasyon. Hindi po yung rangya ng mga ito. Ito, wala po ito. Isang ganun lang ng isang preacher, sira lahat yan, wasak lahat yan. Ang siguraduhin po natin, the faith that was once delivered unto us, ipasa rin natin. Sabi po ng mga US Marine Corps, ang kanilang motto sa Latin, Semper Fidelis, always faithful, guarding their territory. We have to be faithful to our wife, guard our wife, our doctrine, our prayer life, our soul-winning effort. Sabi diyan, till Jesus appears in verse 14, hanggang dulo po. Kaya ang best legacy po to bequeath, lahat po ng ating ginagawa, itong walang kinalaman sa doktrina, sa incidentals lang po lahat ito. Huwag kalilimutan, isang araw lilipas na tayo. Kumbaga sa basketball, last 2 minutes na. Kaya pinipilit nating magtabla para mag-overtime pa. Di ba? Madagdagan pa ng konting dribble ng bola. Everything else is incidentals. Personal matters, personal grant, all of these things should be subservient to the fundamental issue. And that is the protection of our faith. Kaya, Pastor, keep the faith. Pastors, huwag kayong lilihis. Kahit may Koreanong dumating at tatayuan kayo ng kapilya. Sasabihin sa iyo, tanggalin muna yung baptist. Pag napicturean na, tsaka may isole, huwag kayong, never do that. And also, konting paalala lang. Amuyin nyo rin po, sapagkat marami na po tayong kasama na mga hinahangaan natin, pero mga hindi na po solid Baptist po. Mga ecumenical na po sila. Mga interdenominational. Hindi lang nagpapahalata. Namamangka sa dalawang ilog. It's really sad. Pero kung tatanungin niyo ako ng palihim, I will tell you. Nasa Manila ako I will tell you. So makita po natin mga minamahal, we've got to protect. Yan lang po ang masasabi ko. Kapag naingatan mo, Pastor, yung doctrine natin, you live and die, I would say, you have kept the faith. And you pass this to the susunod na tao dito. You have done well. You have done well. You have done well. Kaya wag po nating gagalawin po yun. Never think. Kahit anong sacrifice natin, problema natin, wag po. Be steadfast and movable. Conclusion. I would like to tell you something. Pastors, you are very special. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 3:21, all things are yours.
2 things I would like to tell you, pastors, as I close. Number 1, you are a very special person. Special, unique. You stand out from among the ranks and among the rest. Why? Galing tayo sa puso ng Diyos. Huwag na tayong maghanap pa ng mga pangmundong, ano ba yung glory? Pangmundong. Palakpak na lang. Huwag na tayong maghanap pa ng pangmundong palakpak. Huwag na. Huwag na tayong maghanap yan. Hindi para sa atin yan. Hindi yan sa atin. Huwag niyong kalimutan pagka yung pangmundong palakpak na yan ay pumasok sa puso mo. Ang carnal nature natin, halimaw yan. Sleeping giant. Pag ginising mo yan, mag-iiba ang magiging pananaw mo sa pagiging pastor at lingkod ng Diyos. So just stay low, stay humble, low profile. Just do the work of God as faithful as you can be. Because you don't need the applause, you don't need the approval of the world para ikaw ay magkaroon ng significance, fulfillment. Nung ikaw ay tinawag na ng Diyos, ikaw ay naligtas at tinawag pa niya, kumpleto ka na. Ayos ka na. Wala ka nang dapat pang idagdag para ikaw ay maging masaya. All things are yours in Christ. Alam niyo, pag pinag-aralan niyo yan, of course, it talks about mga leaders, yung mga Apollos, yan ang context niya, 22. Yung maganto na, ako kay Apollos ako, ganito sa akin si ganito, kay Cesar ako, kay Eloy ako, kay Jessa. Sabi ni God, lahat ng teachers are yours. Everything God has provided for you. You don't need to have division. Lipat dito, ganito, ganito. No. Kaya nais kong sabihin panguli ito. Mga kapatid, kung nasaan ka naroroon ngayon, stay there, be content, because the point is, maliit, malaki, marangya at hindi marangya, malago at hindi malago, hindi yan mahalaga. Pag sinabi kong hindi mahalaga, hindi yan ang priority ng Diyos. Ang priority lang niya is you please God, you rejoice in the Lord, and be faithful and live a life of integrity. If you do that, congratulations, you have done well. And you will hear the faithful Savior say, well done, thou good and faithful servant. Salamat po sa fellowship na ito at nakapag-share ng konti sa inyo. At sana po ay lagi natin maalala yan. It's a joy. Malayo man, pagod man kami dahil galing. Akala ko kasi talaga hindi tuloy eh. Pero salamat, nakahabol kami. Otherwise, na-miss ko itong fellowship na ito. It's a beautiful fellowship. I'm blessed. Thank you, Pastor. Thank you.